Isang mainit po na pagbati sa lahat ng mga sumusubaybay. Sumasa inyo po ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, Reconnect, an Evangelical Mission na naglalayon po na patuloy na maipangaral ang mga dalisay na aral ng ating Panginoong Diyos na sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, kumusta na po kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama po ng inyong buong pamilya. Binabati po natin ang CEBC o ang Christian Era Broadcasting Service International Incorporated sa pagsapit po sa kanyang 52nd anniversary. At yan ang ating isa sa ipinagpapasalamat sa Panginoon Diyos, kapatid na Romel. Opo. At mga mahal na kaibigan, sapagkat sa loob po ng 52 taon ay matagumpay po na naisa sa himpapawid ang mga aral ng ating Panginoong Diyos. Binabati rin po namin ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na masigla pong tumutugon sa lalong pinaigting na gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoon Diyos. Mga kaibigan, ang ipaglilingkod po namin sa inyo ngayon ay ang pagsagot po sa mga karaniwang itinatanong ng marami tungkol po sa Iglesia ni Cristo na aming kinaaniban. At maaari po na ang mga tanong na matatalakay namin mamaya ay yun din po ang katanungan ninyo na mga sumusubaybay sa pagkakataong ito. Ang halimbawa po niyang, kapatid na Bobby, ay ito pong mapapanood natin ngayon. Bakit bawal po sa Iglesia ni Cristo ang mag-asawa ng hindi ka-religion? Bakit hindi pwedeng mag-asawa ang miyembro ninyo sa hindi miyembro ng iglesia? Pumapayag din po ba kayo sa tinatawag na diborsyo? Kagaya po ng napanood natin, kapatid na Bobby, ang isa po sa karaniwang itinatanong sa atin ay bakit bawal sa isang kaanib sa Iglesia ni Cristo na mag-asawa sa hindi Iglesia ni Cristo? Ano raw po ang batayan natin sa Biblia? Mabuti, kapatid na Romel, mga mahal na kaibigan, alamin natin sa Biblia, sino po ba ang nagbabawal sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na mag-asawa sa hindi Iglesia ni Cristo? Pakinggan po ninyo, dito po sa 2 Korinto 6:14. Huwag mag-aasawa sa mga hindi sumasampalataya. Malinaw po, mga mahal na kaibigan, ang Panginoong Diyos mismo ang nagbabawal. Dapat dating maunawaan na sa pag-aasawa po ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, ay dapat pong isaalang-alang ang pananampalataya o ang relihiyon. Kaya nga ang utos po ng ating Panginoong Diyos, huwag mag-aasawa sa hindi sumasampalataya o hindi kapananampalataya. Ito po ang katunayan, kapatid na Romel, mga mahal na kaibigan, na ang Diyos po mismo ang nagbabawal sa mga kaanib sa tunay na iglesia na mag-asawa sa hindi Iglesia ni Cristo. Kapatid na Bobby, ipaglingkod na rin po natin yung dahilan. Ano po, bakit may ganitong kabawalan sa loob ng Iglesia ni Cristo? At yun nga po, meron pang ikinakatwiran yung iba na paano yun? Nagmamahalan din naman daw po sila, nagkakasundo naman daw po sila kahit magkaiba sila ng relihiyon. Paano po yun? Kapatid na Romel, mga mahal na kaibigan, kung sa panukat po ng tao ay maaaring magsama bilang mag-asawa kahit magkaibang relihiyon, total, nagmamahalan naman at nagkakasundo naman. Ngunit, hindi po ba ang mas mahalaga ay kung ano po ang pamantayan ng Panginoong Diyos? Ang panuntunan po ng Panginoong Diyos ay hindi dapat magsama bilang mag-asawa ang hindi magkatulad ng pananampalataya. Ganito po ang mababasa natin sa 2 Korinto 6:14 hanggang 15. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. Sa binasa po natin, nilinaw po ng Panginoong Diyos ang kanyang pamantayan na hindi po dapat magsama bilang mag-asawa ang nasa kaliwanagan o nasa katotohanan. Opo. At ang nasa kadiliman pa o yung wala pa sa katotohanan. Ang sumasampalataya at hindi sumasampalataya. Ito po ang dahilan, mga mahal na kaibigan, kaya ipinagbabawal ng Panginoong Diyos sa mga lingkod niya ang mag-asawa sa hindi kapanampalataya.
Kaya mga kaibigan, kung mag-aasawa po ang isang tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay pipiliin niya yung kaanib din po sa Iglesia. Dahil ang mahalaga po para sa aming mga Iglesia ni Cristo ay yung pagsunod sa pamantayan ng Panginoon Diyos tungkol po sa pag-aasawa. Paano po kapatid na Bobby, kung halimbawa ang isang lingkod ng Diyos ay mas pinili niya yung hindi po kapanampalataya o kung tawagin po ng Biblia ay taga-sanlibutan. Paano po yun? Mawawala po sa kanya ang pag-ibig ng Ama o ng Panginoong Diyos. Ito pong mababasa natin sa unang Juan 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Malinaw po, mga mahal na kaibigan, na pahayag po ng Biblia na kapag inibig o pinili ng lingkod ng Diyos ang sanlibutan, isa na rito ay ang pag-aasawa Opo. sa hindi kapanampalataya, mawawala po sa kanya ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Para po sa Iglesia ni Cristo, ang pag-ibig po ng Diyos ang pinakamahalaga. Mawala na po lahat. Huwag lang pong mawala ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kapatid na Bobby, ang isa po sa mahalagang talakayin natin tungkol po dyan sa pag-aasawa na ito po karaniwan din na itinatanong po sa atin, ano raw po ang masasabi natin tungkol sa diborsyo ng mag-asawa? Kapatid na Romel, mga mahal na kaibigan, sa tunay po na Iglesia ni Cristo, dumating man ang kahit napakabigat na suliranin at pagsubok sa mag-asawa, ay kailanman hindi po magiging opsyon yung paghihiwalay. Bakit po? Sapagkat ipinagbabawal po ng Diyos, hindi niya ipinahihintulot na paghiwalayin ang sino mang taong pinapagsama niya bilang mag-asawa. Ganito po ang ating mababasa dito po sa Mateo 19:4 hanggang 6. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Malinaw po, mga mahal na kaibigan, na ang lalaki at babae na pinapagsama ng ating Panginoong Diyos upang maging isang laman o upang maging mag-asawa ay hindi po dapat paghiwalayin ng sino mang tao. Ang mag-asawa po ay natatalian ng kautusan ng Panginoong Diyos at ang bisa po ng pagkakataling iyon ay panghabang buhay. Makakalag lamang po kapag ang isa sa kanila ay patay na, kapatid na Romel. Kaya mga mahal na kaibigan, may mababasa rin po tayo sa Biblia na kinamumuhian ng Panginoon Diyos ang diborsyo ng mag-asawa. Yan po sa Malakias 2:16. Ito pa po kapatid na Bobby ang lalong nagpapatunay na labag sa kalooban ng Panginoon Diyos at hindi niya ipinahihintulot ang diborsyo. At yan din ang dahilan, kapatid na Romel at mga mahal na taga-subaybay, na kahit sa mga bansa na ang kultura at batas ay nagpapahintulot ng diborsyo, ang kalooban po ng Panginoong Diyos ang pinaghahari o sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, narito po ang isa pa